Para namang kapanipaniwala yung ginagawa ko na pag-aalaga sa drum, ay lalagyan ko rin naman siya ng aerator, yung oxygen. So yan mga paps, ang aking setup dito sa aking hito sa drum. Ito na mga paps, dahil madalas na nababasa ko sa mga comments, tsaka may mga nagtatanong kung po pwede bang mag-alaga ng hito sa drum, ipapakita ko na sa inyo kung paano ako mag-alaga ng hito sa drum. I-share ko lang sa inyo itong video na to. Bahala na kayo magdesisyon kung buo ang paniniwala niyo dito. Natin itong mga idol. Ito nga pala ang napakagandang idea sa pag-aalaga ng hito. Mas maganda pala ang hito alagaan sa mga maliliit na mga lagayan dahil ang hito pala ay mas gusto nila yung mga nagsisiksikan sila. Mas mabilis pala silang lumaki pag yung ginagalawan nila ay makipot kumpara dun sa mga maluluwag nilang nilalanguyan. Kasi nga pag maluwag yung kanilang nilalanguyan ay matatagtag ang kanilang katawan. Kaya medyo matagal yung paglaki nila at saka mababawasan yung kanilang mga timbang. Pero pag sila sikip lang sa ganitong bahayan ay talagang lalaki agad sila at saka gustong gusto nila yung ganitong siksikan sila. Ang kagandahan dito mga idol, malinis yung kanilang nilalangoyan at saka yung kanilang kinakain hindi mahahaluan ng putik kumpara sa mga fish pan na sa putik talaga. Disclaimer lang mga paps, may kanya-kanya tayong sistema sa pag-aalaga ng hito. Ang sa akin ay traditional system yung ginagawa ko. Then ngayon, papakita ko naman sa inyo yung sistema ko ng pag-aalaga sa blue drum. Ganito ang ginagawa ko. So eto mga paps, 53 pieces, nagtitimbang siya ng 12.400 grams. Ito yung pamamaraan ko kung paano ako mag-alaga ng hito sa blue drum. So ito yung 53 pieces, yung 12.4 kilos. Siya ang ilalagay ko dito sa blue drum. Para namang kapanipaniwala yung ginagawa ko na pag-aalaga sa drum, ay lalagyan ko rin naman siya ng aerator, yung oxygen. O ito yung kanyang stone, air stone. Ito yung kanyang makina. Itong aerator ko na to, solar to. So, ilalagay ko naman siya dito. So, meron na tayo ditong aerator dito sa ating hito sa drum. So, yan mga paps, ang aking setup dito sa aking hito sa drum. Malimit sa mga napapanood natin na nag-aalaga ng hito sa drum ay ito ay mga videos na hango sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas naman ay pilit na ina-adapt yung ganitong sistema, kung ano-anong mga technologies ang ina-adapt nila para gawin yung pag-aalaga dito sa drum. Ano ba yung pinupunto ko sa bagay na to? Kung ako ay nag-aalaga dito sa mga fish pan nito, tapos meron pa akong earth pond, tapos yan, yung aking 3x3 na concrete pond, meron pa ako ditong 3 meters diameter na concrete pond, tsaka 3 butas na 2x3 na concrete pond. Ang saganang atin, kung yung mga butas na yan, yung mga concrete pond ko na yan, tsaka yung earth pond ko, ay nahihirapan nga ako magpalaki ng hito doon, how much more sa ganitong drum. Kalahating metro lang diameter nito, tapos mag-aalaga dito ng 200, 150 na hito. Sa palagay mo kaya, kahit anong technology pa yung i-adapt mo, palagay mo kaya lalaki sa ganitong kaliit na espasyo? 53 nga lang yung inalagaan ko dyan. Siksikan na sila. How much more yung 100, 150, 170, 200. So, ilalagay mo dito, tapos dito mo palalakihin. Kung doon sa maluwag na space ay 60% ang bansot, how much more sa ganitong espasyo? Napakaliit. Half meter lang ang diameter. O baka yung 170, 150 na ilalagay mo sa ganitong drum, baka mapapalaki mo lang dyan. Maswerte na yun, 10 piraso. Talo tayo sa maintenance. Matatalo tayo sa gastos pagka dito tayo nag-alaga. Pero hindi ko naman kayo din discourage. Para mapatunayan nyo sa mga sarili nyo, di try nyo na mag-alaga sa ganito. Hindi ko naman sinasabi na 100% na failed ka dito. Kasi syempre may mga bagong technology sila. Pero kung dito sa concrete pond ay 60% ang bansot, 20% ang mortality sa ganitong space,
baka yung bansot mo dito 90%. O kaya yung mortality mo dito 50%. Ang sistema ko kasi mga paps ay ganito. Meron akong 5 butas na concrete pond tapos isa ang earth pond. Kagaya niyan, darating yung aking bagong order na fingerlings. Ngayon, kailangan ko yung mga butas na yan. Ngayon, ang ginawa ko ay yung mga karga nito na kokonti na 12 kilos na lang ay aalagaan ko na dito sa drum. Kasi nga, for sale size na to. So, mapapadali pa ako dahil pagka may bumili, isang ganun ko lang, isang sintaw ko lang, huli ko na agad. Kaysa sa yung fingerlings, ang ilagay ko dito is a big no. Kaya, kinuha ko na yung nandito sa pad natin, ilagay ko dito. Yung ating mga bagong darating, ang siyang ilalagay ko sa ating concrete pond. So, ganun yung sistema na ginagawa ko, Paps. At malamang, yung mga nakikita natin na nag-aalaga sa drum, tapos malalaki na agad ang pinapakita nila lang ito. Tapos, ini-edit na lang nila yung video, nagsasalita na sila, o kaya, nagvo-voice over na sila, pinapakita lang yung mga ganito. Tapos, nilalapatan na nila ng mga salita. Kaya akala natin, totoo na nag-aalaga sila sa drum. Meron lang akong isang nakita na Pilipino na nag-alaga nga sa drum from start fingerlings. Pero hindi ko na nakita yung mga updates niya. Hindi ko na alam kung ano nangyari. So, baka ganoon ang nangyayari ay yung mga malalaki ay galing na sa pond. Nilagay lang dito yung mga for sale size na. Di ba? Parang ano lang ba tayo? Parang ginugood time lang nila tayo. O di naman ay ni-scam. Hindi man scam. Ginugood time nila tayo para maganda yung videos. Kasi syempre, pagka ganun, madaming manonood nun. Pera-pera to di ba? Ngayon, kapag ganun na nangyari, yung mga baguhan, bilib na bilib. Wow! Talaga palang pwedeng mag-alaga sa blue drum. Yung sistema na ginagawa from fingerlings to harvest, ay wala akong nakita na ganun ang ginawa dito sa drum. Kaya, sabi ko na, baka yung pinapakita sa atin ng mga videos ay ginugot time lang nila tayo. For the views, ika nga. Siyempre, bibilip tayo dahil nakabuhay sila ng hito sa maliit lang na espasyo, di ba? Sa maliit na espasyo, kikita ka na. Ang conclusion ko, mga paps, pwede tayong mag-alaga dito sa drum. Pero, wag naman yung hype na lagyan mo ng 200, 170, yung ganitong drum. Tapos, half meter lang yung diameter niya, lalagyan mo ng kung ilang daang hito. No. Nagsasayang lang tayo ng panahon. Pwede tayo mag-alaga dito, konti lang ilagay natin. Yung 20, baka mapalaki natin yung 10. Pero kung lagyan mo ito ng 150 o 200, baka mapalaki lang natin dun 30. Basta ganun yung sistema ko. Yung mga hinaharvest ko, dito ko nilalagay. Pag hindi ko sila na lahat nabenta sa isang biglaan, dito ako naglalagay. Sabi niyo naman, naninira ako. Hindi, yung sistema ko lang sinasabi ko. Totoo na pwede mag-alaga dito sa drum. Pero sa sistema ko, ang inaalagaan ko dito ay yung mga pambenta ko na. Hindi ako nag-aalaga dito ng from fingerlings grow out to harvest. Hindi ko lang alam kung tayo nag-good time lang sa mga bagay na ganun. So yung idea ng pag-aalaga ng hito sa drum, nasa sa inyo kung subukan nyo. Pero hindi ko naman tiyak. Pero sinisigurado ko sa inyo, kung sa malaki, 60% ang bansot, dito sa maliit, baka 80% ang bansot. O kaya naman, more than 50% ang mortality mo dito. Kung gusto nyo, di lapatan nyo ng makabagong teknolohiya. Pero, huwag ka magsayang ng panahon. Huwag ka magsayang ng oras. Ito, 1,600 ito. O kung gumastos ka dito ng 1,600, tapos 10 lang maalagaan mo, di gumawa ka lang ng ganyan. Di ba? Mas marami ka pang maaalagaan.